Arestado ang isang lalaking sinubukang takasan ang checkpoint sa Quezon City. Yun pala kasi may dala siyang granada. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Su. Patok sa Cebu ang isang restaurant kung saan ang mga mesa nakatayo sa mga fish pond. Paano kaya kumakain ang mga customer dyan? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Inangtulong ang isang lalaki sa Taguig dahil sa malaking bukol sa mukha. Bukod sa hindi na naaalis ang kirot, hindi na rin siya makapagtrabaho dahil sa sakit. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nag-abiso sa kanilang mga miyembro ang MaxiCare Healthcare Corporation ng potential data breach. Ipinaalam na rin daw ng kumpanya ang insidente sa National Privacy Commission o NPC na nakikipag-ugnayan naman sa DICT para sa agarang aksyon. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin DICT spokesperson, Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Sa oras, ASEC, sa initial na report po sa ninyo, paano po nagsimula itong data leak sa MaxiCare at gaano po ito kalawak? Pero sabi nyo nga po ay karaniwan o yung binabantayan po ng DICT ay mga government agencies, and this time nga po ay lumapit ang isang private company. May assistance din po ba? Pwede nga po bang lumapit sa DICT pag private company po ang nangailangan ng tulong? Sa ibang balita naman po, ASEC, inilunsad ninyo kahapon ang eGov.ph Super App at ELGU system sa Sorsogon. Kailan po ito magiging accessible sa publiko at ano ho ba yung magiging advantage nito? Kailan po ulit yung eGov? At ito pong ELGU system sa Sorsogon, sabi nyo, hindi lamang po sa Sorsogon na operational po ito. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Aboy Paraiso ng DICT. Tulang guilty sa kasong homicide ang 4 na pulis Caloocan na dawit sa isa umanong kaso ng extrajudicial killing. Pero para sa pamilya ng mga biktima, kulang ang parusa sa mga pulis. Magbabalita, Simon Gualvez. Sa eksena sa Davao Oriental ang tricycle na double deck. Ang tanong na ipapasada ba ito? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ano namang kaso ng baby for sale ang naharang ng mga otoridad? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Samantala, balikan po natin ang usapin ng babies for sale kung saan may isa na namang kaso nito na nabisto at naharang ang mga otoridad. Magkakausap natin Undersecretary Janela Ejercito, ang Executive Director ng National Authority for Child Care o NACC. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yusek, ilan na po ang napanagot natin dito nga sa Talamak na babies for sale kasunod po ng pinaigting na crackdown laban po dito? Ano pong mga parusa ang kakaharapin nila dito sa mga kasong isinampa po dito sa pareho yan, Yusek, yung nanay at yung ahente parehong kakasuhan. Yun pong bumibili, kakasuhan din ba yun? Yusek, may mga report din na pagkapanganak pa lamang daw sa ospital, abay pinapangalan na sa bumibili ng bata yung birth certificate ng sanggol. Kasama rin ho ba ito sa tinitingnan ninyo? Dito po sa mga nahuli nating ninyo pong insidente ng pagbebenta ng bata, ano po yung mga motibo ng mga bumibili naman? Tanging pagkakaroon lang ba ng anak ang motibo po nila? Doon po sa mga, sabi nyo nga, pinadali na ang adoption process, wala ng korte, hindi na dadaan sa korte,